Mainit na balita. Saan ninyo dinadala ang pera ng Pilipino? Yan ang sagutin mo, hindi yung... Ako, I'd like to think, mga kababayan, parte ito ng kanilang diversion scheme para mawala yung usapin dito sa kanilang incompetence, dito sa kanilang corruption, dito sa kanilang kurakot. Ito po yung mga issues na hindi nila malabasan. Sir, imaginein mo, hindi pa nagsisimula ang kampanya, nagne-negative campaign na siya. Bakit? Wala ho siyang maipakitang performance. Zero, bangkarote, bankrupt, negative. Bukod sa negative, ang kanyang performance, pati ang uri ng kanyang pangangampanya niya, negatibo. Sa drug test na nga lang ang may mataas sa pag-asa magpositibo, tumanggi pa. Negatibo ang performance. Negatibo ang campaigning. Pag-usap, wag ho kayong makikinig dyan sa mata pobreng yan. Matapos nga ang nangyaring campaign rally ng Marcos administration, senatorial candidates ay sumagot ang dating presidential secretary ni PBBM na si Attorney Vic Rodriguez sa ginawang pagbanat ng Pangulo sa mga kalaban sa tila negatibong paraan ng pangangampanya nito. Hindi nga pinalampas ni Attorney Vic ang mga pag-ataking ito at hayagang sinupalpal sa kanyang post ang di umano'y mga kabulastugan ng Administrasyong Marcos bilang tugon sa negatibong pahayag nito. Nabanggit din ni Attorney Rodriguez ang tila'y pagiging mata pobre di umano ni BBM dahil nga sa patutsada nito laban sa mga kumakandidato sa pagkasenador ng oposisyon na di umano ay nagdi-deliver lang ng suka ngunit nabigyan ng Certificate of Candidacy na para bang pang-iinsulto sa mga kalaban nito. Ayon nga kay Attorney Vic, na ganyan daw talaga pag walang maipakitang magandang nagawa sa kanyang panunungkulan ay gagawa na lang ng kahit anong issue para malihis ang atensyon ng taong bayan. Yung ating pong title ngayon ay issue-based campaigning. Yes, you hear me right, issue-based campaigning. Yan po talagang ginagawa natin even nung nagsimula po yung hakbang ng Maisog. January 28 of 2024. Ang hakbang ng Maisog, ulitin ko ho, ay nananawagan sa isang gobyerno na itaguyod ang transparency, accountability, peace, and security. At hanggang sa ngayon po, yan yung ating pinapanawagan. Nakakalungkot sapagkat sinimulan po ng Marcos administration yung kanilang pangangampanya ng negative campaigning. At alam naman na po lahat yan nang sila ay nagkaroon ng proclamation noong February 11, bumira ng bumira si Bongbong Marcos, uncalled for, unprovoked, sarili niyang palo kung ano-anong sinabi, imbis na sabihin niya. Alam po ninyo, tayo po ay nakapagpatakbo ng isang very successful na matagumpay at matiwasay na kampanya way back in 2022. And we really avoided yung negative campaigning dahil hindi po yan ang gustong marinig ng sambayan ng Pilipino. Hindi po, wala pong pakialam at walang panahon ang sambayan ng Pilipino sa mga bangayan. Ang kinakailangan po tugon doon sa problema ng unemployment, underemployment, inflation, yung wala pong mauwing pagkain ang karamihang mga Pilipino, ang paglaganap ng kriminalidad, ang muling paglaganap at pagbabalik ng droga. Yan ang dapat nating pinag-uusapan. Hindi yung name calling, hindi yung negative campaigning. Simulang-simula pa lang, nag-negative campaign ka na. Mabuti na rin sapagkat sinimulan mo, ating sasagutin ang mga binabato mo na wala namang basihan. Kay Melody Torrigues 066, Happy Valentine's, Senador. Happy Valentine's din sa iyo, Melody. Kay Alisa, shout out, attorney from Bukidnon. Ako bahala sa iyo dito sa Kibawe, Bukidnon. Maraming salamat at sa tulong po ninyo. Si Dodong, maayong hapon, Attorney Vic, maayong gabi. God bless from Butuan, Mindanao. Mabuhay po kayo. Thank you, Dodong. Kay at Odette, gandang gabi, Attorney Vic Rodriguez, vote straight, Team Suka. Ayan na naman si Team Suka. O ito rin, si Dangs. I vote for you, Attorney Vic from Singapore. Solid Team Suka kami. Yang Team Suka na yan, alam ho ninyo, talaga namang hindi nakakahiya na ikay napag-utusang bumili ng suka. Ang daming beses kong napag-utusan ng nanay ko nung ako'y bata. At enjoy ako pag inuutusan. Alam ho ninyo kung bakit. Anyway, we'll try to make this live Valentine's Day sa mga nagde-date. Samahan ko lang kayo ng isang oras sa traffic. Ako'y dumaan din sa traffic. I was supposed to go on live ng 5 p.m.
naipit din ho ako sa traffic. Talagang naintindihan ko, pag Valentine's talaga nung bata pa ako hanggang ngayon, talagang traffic sa mga major na lansangan. So anyway, nung ako'y bata, nag-e-enjoy ako pagka ako'y inuutosang bumili ng suka. Whether yan sa sari-sari store, sa convenience store. Wala pa ho convenience store nung panahon ko. Sari-sari store po ang tawag dyan. Yung neighborhood store. Sari-sari store po yan. Diyan ka utusan, o kaya ay sa grocery, o kaya mismong sa palengke. Basta pag inutusan ka, kaming mga tayo po na merong normal at masayang kabataan, nag-e-enjoy tayo dahil opportunity po natin yan, yung sukle na binigay sa atin ng nanay natin pambili na suka. Minsan dadagdagan mo pa bili ka pa ng anong tawag doon, mantika. Hindi dalawa bibilin mo, may sukli yan, sigurado, hindi ka nang bibigyan kulang Nag-enjoy ako dun sa sobra. Hindi dahil nangungupit ka, bawal ho sa amin yun, ayaw ng nanay ko yan. Pero, pwede kang bumili ng chewing gum, pwede kang bumili ng candy, pwede kang bumili ng popsicle, makakabili ka ng extra mo Hindi marami, pero yun yung benepisyo. Pagka sinunod mo yung magulang mo, pwede kang bumili. Small items, yan, chewing gum, candy, crackers, o yung mga chips, o kaya ice cream. Kaya pagka naalala ko, very popular po yung Team Suka. Yes, napag-usapan po namin kahapon yan. Kaya yung higit na nakararaming Pilipino, pati kabataan, wala pong nakakahiya na kayo ay pinabili ng suka. Huwag ho kayong makikinig dyan sa mata pobreng yan. Yung mata pobreng yan, yung mandato niya galing sa atin, sa ating lahat. Huwag po tayo makikinig dyan. And again, as our title, nababasa ninyo, issue-based campaigning. Yan ang ating dinadala dito sa Hakbang ng Maisog. Issue-based campaigning. Nais ko rin palang batiin, nabasa ko kanina, si Joey, si Joie de Vive, yung kanya pong page na naglabas siya. Kasi nga, sinimulan ho nila yung negative campaigning. Babalik tayo ngayon. Hindi natin sasabayan yung negative campaigning. Issue-based po tayo, katotohanan. Kung gusto ninyo ng ganyan, gusto ba ninyong pag-usapan natin kung sino sa mga buhay ninyo? Salamat kay Joie de Vive. Salamat po at may naglabas nito. Tanungin po ninyo dyan sa banat ng banat na yan. Gusto mo bang pag-usapan natin kung sino sa buhay mo si Maya Santos? Gusto mo bang pag-usapan natin yung mga pangalang Richard Cambe, yung Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla, yung Zenaida Ducot? Gusto mong pag-usapan yan? Kung gusto mo, okay sa amin, pag-uusapan natin yan. At yan ay issue-based. Gusto mo bang pag-usapan natin yung affidavit nung tinaguri ang pork barrel queen na si Janet Napoles na dated 26 May 2014? Yan ba ang gusto mong tahaking landas? Kung gusto mong pag-usapan yan, pwede. Total, masyado mong minamaliit ang ginagawang mangmang. Ang sambayan ng Pilipino, pag-uusapan natin yan. Gusto mo ng issue, pag-uusapan natin yan. Gusto mo bang pag-usapan natin yung biggest drug haul in the history of Philippine Drug Enforcement? Yung dyan sa Alitagtag, Batangas? Yan ang issue natin ngayong eleksyon. Ito pag-usapan natin. Di ba? Total, kamo naman, minamaliit mo yung higit na maraming Pilipino na naghihirap. At karamihan nga dyan, ang mahal-mahal na nga ng bigas sa ilalim ng administrasyon mo. Ang ginagawa na nga lang pang sarsa dyan, suka. Minaliit mo pa yung suka. Pag-usapan natin itong isyong suka. Yung vice scam and budget report, ito pag-usapan natin. Gusto mong ganitong usapin, hindi kami sasabay sa iyong negative campaigning. Aangat namin ang level ng diskurso ng mga usaping panlipunang mahalaga. Kagaya ng yung Alitagtag Drug Haul. Nasaan na yan? Bakit ang tahimik mo na?
Yan ang ipaliwanag mo. Alam mo ninyo mga kababayan, sa isang kampanya, dapat mong hina-highlight kung bakit ka dapat pagbigyan at tingnan at ikonsidera ng mamamayang Pilipinong katulad po ninyo doon sa iyong pinapakiusap na pagkatiwalaan kanila sa posisyong kinakandidatuhan mo. Yan po ang layunin ng kampanya. Ang isang kampanya, dapat ipakikita mo bakit kanila dapat pagkatiwalaan, pahiramin ang inyong sagradong mandato, bakit ka dapat suportahan at iboto. Hindi yung makapanira ka. Naiintindihan ho natin siya sapagkat wala siyang masabing continuity ng kanyang programa. Wala naman siyang naisimulan eh. Wala siyang nasimulang programa. Pag-usapan natin ang issue, sa issue pa lang eh, yung Vice-Cam report mo, yung anomalous, illegal, immoral, criminal, and unconstitutional bicameral conference committee report. Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang isagutin mo yung bakit meron 28 item na blanco na nung tinotal ay nagkakahalaga ng 241 billion pesos. Saan ninyo dinadala ang pera ng Pilipino? Yan ang sagutin mo, hindi yung, ako I'd like to think mga kababayan, parte ito ng kanilang diversion scheme para mawala yung usapin dito sa kanilang incompetence, dito sa kanilang corruption, dito sa kanilang kurakot. Ito po yung mga issues na hindi nila malabasan. Ipit na ipit sila, kaya ang ginagawa nila, umuopensa, umaatake ng wala sa lugar. Unprovoked, unnecessary, uncalled for. Ngayon, kami naman sa Duterte senatorial candidates, karapatan naming sumagot sapagkat hindi naman pwedeng tayo magpapagaslight at they will try to change and they're changing the narrative na sila yung punong-puno ng anomalya, maghahanap sila ngayon ng isang pamamaraan to deflect yung issue palayo sa kanila. Hindi po, well, ako personally, I can only speak for myself, bilang hakbang ng maisog, hindi po ako papayag. Hindi po ako papayag pag-usapan natin ang mga issue. Ano po yan? Yung Bicameral Conference Committee report, hanggang ngayon hindi mailabas ng House of Representatives yung enrolled bill, yung kopya ng enrolled bill. Nakakuha po tayo, ipinakita ko sa inyo nung makailang araw, na meron tayong nahalukat dyan sa archive section ng House of Representatives. Unsigned po. Unsigned ng Senate President, unsigned ng Speaker of the House, unsigned ng Senate Secretary, unsigned ng Secretary General ng House of Representatives, unsigned ng Pangulo ng Pilipinas yung enrolled budget na nandyan sa archive section ng House of Representatives. Hindi nila pwede sabihin draft yun. Gagawin na naman tayong mangmang ng kongresista ng Marikina eh. Baka sabihin na naman niya, draft yan. Archive section na yan, archive. Ibig sabihin, taguan, repository, diyan pinipreserve yung mga kopya ng original authentic records, original authentic document. So yan ang ating pag-usapan. Hindi yung negative campaigning ninyo. Pwede nyo ituloy yan. At pag-uusapan nga natin, binubuhay ninyo yung issue ng pork barrel at base nga sa affidavit ng pork barrel queen tinagurian si Janet Napoles, May 26, 2014, salamat kay Joa De Viv at kanyang pinablish yan sa kanyang pahina. Yung mga pangalang Richard Cambe, yung pangalang Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla, yung Zenaida Ducot, at yung Maya Santos. Yan ang gusto mong pag-usapan. Kung gusto mong mag-negative campaign, ipaliwanag mo sa amin sino itong mga pangalang ito, anong nangyari doon sa Alitagtag Drug Hall, yung Alitagtag Drug Bus. Wala nang balita ang sambayan ng Pilipino sa pinagmalaki mo na 14 billion baka mo na halaga ng drogang nasabat. Nasaan na yan? Baka bumalik na sa kalsada. Hindi nyo na pinag-uusapan. Wala nang impormasyon ang mamamayang Pilipino tungkol dito. Ito pag-usapan natin. And then, balik tayo sa issue ng Vice-Cam. Huwag mo nating kalilimutan yung 117 billion pesos na pera ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Huwag po niyong kalilimutan yun na yung lahat ng mga bank, yung mga Pilipinong may bangko, may deposito, may naitatabi. Importante pong alam niyo to.
117 billion pesos pera ng PDIC kinuha po ng Marcos administration. Sa nila linagay, syempre, pampondo ng kanilang unprogrammed appropriation noong nakaraang taon, noong 2024. Pinondohan yung IX, pinondohan yung ACA, pinondohan yung kanilang mga pork barrel, at kung ano pa. Hindi nga tayo kinakausap, wala nagpapaliwanag, tinatago. Yan ang hinihingi ng hakbang na maisog. Transparency, accountability, peace, and security. Kay Rolf G. Tanyola, Happy Hearts Day, Attorney Vic Rodriguez. Salamat, Rolf. Kay Duterte diehard supporters, Team Suka versus Team Sinusuka, Savage. At si Leo Lim. Fully support po kami sa inyo from Cebu. Kay Gina M. Noynay, watching from Sabah. Hello, kamusta po kayo dyan? Si Malu Ancheta, enjoy talaga kapag inutusan tayo yung sukli ibibigay. Thank you, Malu. I know you can relate. At ang dami nating nabibili pagka napapag-utusan tayo dahil nare-relax ang nanay dahil sumunod ka eh. Parang good boy pa ang dating mo. Pero totoo, nabili mo rin yung matagal-tagal mo nang inaasam. Si Elizabeth Damaso, magandang hapon po, Attorney Vic. Iboboto ka namin. 5 kami sa family ko. Maraming salamat. Maraming salamat. So yun po yung issue natin ay yung 25 billion pesos ng DBP, yung 50 billion pesos ng Land Bank of the Philippines, yung 60 billion pesos ng PhilHealth. Saan ninyo dinadala ang pera naming mga Pilipino? Gusto nyo ng issue? Yan, pag-usapan natin. Issue-based tayo. Naglagay ako ng mga notes ko rito para maganda. I'm trying to make our life tonight a little light, but it cannot be. Marami po talagang seryosong problema ang ating bansa na nangangailangan ng mga seryosong taong kayang magbigay ng seryosong solusyon. Kaya ito po dito sa ating pakikipag-ugnayan sa inyo ng live, issue-based campaigning po ang ginagawa ng hakbang na maisog. Hindi naman kami nag-resort sa negative campaigning. Natataon lang na talagang lahat ng ginawa ng administrasyong ito panay negatibo. And let me just bring this one up to you. Kahapon po may lumapit sa akin regarding doon sa aking naging talumpati at sumasang-ayon naman po sila na palakasin ang mandato ng Philippine Drug Enforcement Agency. Lagyan natin ito ng kapangyarihan na magsagawa. Utusan ang lahat ng taong gobyerno, elected or appointed, na sumailalim sa isang mandatory, open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Importante po yun dahil sabi ko nga, Article 11, Section 1, public office is public trust. At lahat ng panahon dapat ay may pananagutan ang lahat ng taong gobyerno sa kanyang nasasakupan, sa kanyang nasisilbihan, in this case sa ating po mga Pilipino. So ito po dapat natin pinag-uusapan. May nagsabi sa akin, hindi ko nga alam negatibo na raw ang lahat ng ginagawa ng administrasyong ito. Minsan lang silang may pag-asang magpositibo, tumanggi pa sumailalim sa drug test. Yun nga rin ho ang hindi ko maintindihan Negatibo na sila sa lahat ng ginagawa nila, tsansa na magpositibo, tumanggi pa. So gusto ninyong issue-based, gusto ninyong sagutin namin. Yung inyong mga negative campaigning, sasagutin natin. Basta tanda lang din kayo. Ay ninanakaw na ho yung ating karapatan Yung karapatan sa malayang pagpapahayag, ninanakaw na rin. Sinubukang imbestigahan yung mga miyembro ng tinatawag nating new media, yung mga social media vloggers. Subalit, very good move naman sila, tumakbo sa Korte Suprema. Kagaya po ng ating ginawa, tumakbo tayo sa Korte Suprema. Ano pong sinabi ni negative campaigner? Tayo daw po'y destabilizer. Imaginein mo, hindi pa nagsisimula ang kampanya, nagne-negative campaign na siya. Bakit? Wala ho siyang maipakitang performance. Zero, bangkarote, bankrupt, negative ang kanyang performance. Kaya kita naman ninyo, bukod sa negative ang kanyang performance, pati ang uri ng kanyang pangangampanya niya, negatibo. Kaya tama ho yung nag-comment doon sa aking pahina Yung doon sa drug test na nga lang ang may mataas sa pag-asa magpositibo, tumanggi pa. Negatibo ang performance, negatibo ang campaigning. Pag-usapan natin itong issue. Issue-based po ang ating pangangampanya. Hindi po tayo lalayo rito. Pag-usapan